Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong Monday mga lodi, no? Tapos na ang pahinga. Medyo nagpahinga ako ngayong weekend mga lodi. Lumayo ako sa mga sa mga trade. Pero kagabi position tayo. Mga idol, no? Grabe. Lahat ng mga inaabangan yung coins, mga idol nagpump na. Hamster na lang hindi. Hamster lang hindi ko nakita nagpump eh. Pero yung iba nagpump na mga idol, no? So mamaya i-check natin yung mga coins na yan mga lodi. Huwag niyo munang kalimutang i-like ang ating video bago tayo mag-start mga lods, no? Like muna tayo ng video natin mga idol, no? So ayan, grabe. From 99 nung Sabado, ayan, no? 99.6. Grabe. So from 99.6 nag-drop tayo kagabi ng 95.8. So hindi ko na-champion yung 95, yung bottom. Hindi mo talaga ma-champion yung bottom. Sayang. So pero naka-champo tayo dito banda sa 96, no? From 95.8 umangat na siya ng onte. So nag-96 dito tayo naka-position. Ongoing profit tayo 66 USDT, no? Pero may stop, may take profit na tayo. Lock profit na tayo dito sa ano na to, sa kalahati na yan na 32. Meron na tayong 32. So, ba't ko dyan nilagay? Actually, dito nga yan sa kabila eh. Kasi, sinukat ko yung kalahati niyan, mga lodi. Ayan, kita niyo yung kalahati. So, ito yung guhit. Ito yung kalahati, mga idol, no? So, kanina, nung alam kong nandito pa siya, talagang sa tingin ko, itatouch niya yung, yung 50%, no? It's either talagang lalampasan niya yan, bago siya mag-up ulit. So tama nga hinala ko. Kanina nandito yan, yo. Ayan, kanina nandiyan yan. No, so nag-pump siya dito, sabi ko. Guhitan natin yung half. Lalampasan niya yung half kasi yung iba ang ginagawa sa kalahati naglalagay ng stop ng lock profit sa kalahati, no? Usually kasi nangyayari sa half, lalampasan niya yun eh. Kasi talagang niya yun. Kumbaga sasapuling ka niya bago siya bumalik. So tama nga yung hinala natin, limampas siya sa half. And then naka-recover siya. So hindi natin sure kung hanggang saan to. Etong bull plug natin, sa akin kasi parang bull plug to mga idol no. So etong bull plug na to mga lodi, once na ma-break niya yan, baka mag 100 na tayo ngayong araw or bukas. Baka nga ngayong araw mag 100 na tayo. If ever na ma-break niya tong sa tingin ko lang na to, kasi small time frame lang naman to. Pero once na ma-break niya yan, baka mag 100, no? Pero once na magtamaan yung ating lock profit, tsempo ulit tayo ng long. Hindi ako mag-short dito, mga idol, no? Bias ko long ngayon, no? Bias ko is long. Pero once na dumire-diretso yan, hindi natin sasabayan yung kanyang yung kanyang momentum, no? Anuhin natin yan. Nahintayin natin yung pinaka-bottom. Tulad ng ginawa ko dito, mga lodi, nung nagbumababa siya dito, iniisip ko na maglong, pero talagang hinintay ko yan. Hindi ko na nga lang na-tsempohan yung 95.8 no, hintayin na lang natin mga idol, no? Once na bumaba, at least profit na tayo ng 32 USDT dyan mga idol, no? So ayun, mag-update na tayo. Grabe mga coins nyo, nagpump na, lalo na ang coins ng ating Axie Infinity at iba pang mga NFT games mga lodi, ang lupit. So pero check muna natin kung ilan ang na-liquidate. Eto mga lodi, kagabi pa to, 11 PM to kagabi. Nakita ko 205 million ang na-liquidate kagabi. Sabi ko, wow, grabe, 200 dahil lang doon sa galaw na yun. Dahil lang dito sa drop na yan, mga idol, no, merong na-liquidate na 200 million dollars, no? Tapos pagkagising ko ngayong umaga, ang liquidation na is 470, halos na doble na simula kagabi. Ganun kabilis, mga idol, no? 470 million ang lagas dyan, mga idol, ang na-liquidate. Pero usually, ang mga trade niya na long is Doge, XRP, XLM, kasi nag-drop tong mga to, mga idol, no? So, yung iba kasi, iniisip nila, magpapump na yung Doge, mag-long na tayo dyan, no? Sa XRP, ganun din. Sa XLM, ganun din. And then, hindi nag-pump, no? Medyo nag-drop ng konti. Kaya maraming na-liquidate sa mga nag-trade ng long dito sa mga coins na yan, ng Doge, XRP, tsaka XLM, mga idol, no? So, sa akin kasi recovery time yan, no? Kaya take profit buwelo yan mga lodi, kaya ganun talaga, no? Hindi mo masasabing dire-diretso lang, kaya wag ka maglalong.
Dapat nga pag nagpa-pump, abang ka ng short eh. Di ba ganun dapat eh. Kaya lang sila siguro, inisip nila magtutuloy-tuloy na, and then kinuha sila, mga idol. Niliquidate sila. Isipin nyo, 470 million. Nagdoble simula kahapon. Kagabi lang. Simula kagabi, umabot ng 470 million ang naliquidate, mga lodi. No? Especially sa mga nag-trade dito sa ating mga coins na yan. So check muna natin yung mga nag-pump na coins, mga lodi, no? So kung titignan nyo sa lahat ng coins natin, unahin na natin to yung pagtingin ng coins kasi yun yung thumbnail natin eh. So yung zoom out natin 7 days, mga lodi, 0.16, nag 0.23 tayo, 23 ba, 22, ayan, 23. Sa SLP yan so hindi pa yan. Sa RON naman natin, mga idol, eto, isa rin to sa nag-pump, mga lodi. Sabihin na natin, zoom out natin 7 days. So, from 78 pesos, 77, nag 100 po, no? So, 20% plus sa loob ng 7 days ang ating RON coins. Eto naman, AXS din, solid. Solid ang AXS, mga idol. Grabe rin yung pump ng AXS. So, from 200 lang to di ba? Hindi. So, 300 naman daw. 318, no? Umabot siya ng halos mag 500 na siya, mga idol. Ganun ang lupit ng mga nagpump ngayon ng mga coins. Ganun din yung Sand. Tama ba? Nagpump ba yung Sand? Alam ko nagpump yung Sandbox. Sandbox, mga idol, mga NFT game natin, from 19 pesos to 46. Grabe, no? Grabe. So, ingat Ingat, mga idol kasi sa akin hindi naman sa inaano ko, okay din yung mga coins nga magpapump yan. Kaya lang minsan nangyayari sa galaw, no? May napanood lang ako na talagang merong mga whales na ipapump yan. Pag mumukain nila na ito na yung time para magbodega kayo, no? Uy, ano na ata? Game coin season na, ganun Game coin season na, tara na. On board na tayo, sakay na tayo. And then yun lang, no? Kinuha kayo. So mag-ingat kayo mga idol, no? Isa pa, yung gala natin medyo onti lang ginalaw ng gala, di ba? Pero nag-pump din. Pumping din, onti nga lang. Ayan, no? So maliit lang. From 165 to 0.25 ang ating gala coin. So maraming mga gaming na nag-pump no? Pero syempre, especially yung ating sa Axie Infinity, 'di ba? So check niyo yung ito rin, yung pet din nag-pump, mga idol, 15% din 'yan. No, alam niyo naman, tinanggal ko na yung sa akin diyan sa pet ko, wala na akong pet Pero 15% inangat niya sa 7 days. Ganun din yung B-Chain, 39% ang B-Chain. Mga lodi, no, na meron tayo nito dati. Sige na. Mahal si Bunso Ayan, marami. 500, naging 500 na tong Atom. Ganun din tong Celestia. Ang dami nagpa-pump, mga random altcoins. Kasama yung mga gaming coins, mga lodi. So nasa inyo kung i-hold niyan, mag-take profit kayo. No, so ito, wait lang mga idol, tinatawag ako ng Bunso Mabilis lang Check yun. So Axie Infinity balik sa top 100 po, no? Bumalik sa top 100 yung ating Axie Infinity. Polkadot, check ko nga yung Polkadot. Narinig ko kay George nagpapump yung Polkadot Oy, zoom out natin 7 days. Medyo nga, oo nga, no? From 328 to 500. Wow, halos 100% sa loob ng 30 days, no? Grabe.
So ayan, no, medyo naiwan ngayon, no. Ngayon ang hindi gumagalaw yung mga nagpump nung nakaraan, which is yung XRP. Medyo nakaka-recover na ulit. Dogecoin ganun din, pero nag-drop kasi yung Dogecoin. So may mga niliquidate yan dyan, mga idol. So Cardano medyo nagre-recover na ulit, mga idol, no. Up na ulit siya ng 4% ngayon, no. So ayun. Grabe. So ako, ang hinihintay ko ngayon talaga is ako, mga idol, ano ko to, sarili ko lang to, no. Magwa 100 tayo, baka nga mag-ano pa tayo 150. Ngayong early, sabihin na natin pagkaupo ni Trump. No, pagkaupo ni Trump, paabot tayo ng mga 100 plus. Ayun yung sa akin, 100 plus. And then magda-drop tayo ng mga 20 to 30%. Babalik tayo ng 100 or 99, mga ganyan, 90 something, bago tayo lumipad ulit. Ganun yung ano ko, ganun yung sa akin, ganun yung naisip ko, mga idol, no. Pag upo ni Trump, siguro lilipad yan, mga lodi. Talagang papalo ng mga nasa 130 to 150. Sa tingin ko lang yun, mga idol. And then magko-correction yan, bababa ng mga 30% to 25%. 25% to 30%, ayun, baliktad, no. Pag bumaba yun, babalik siya ng mga 90, mga loads, and then mawawala ng loob yung iba, sabihin bear market na, and then dilipad ulit, marami may iwan. Ganun yun sa akin, no. So tuloy pa rin yung plano ko, mga lodi. Take profit ko, bear months ng 2025 pa rin. So kahit anong mangyari ngayon, ngayong mga buwan, mga susunod na buwan, magpump man yan, makita ko maging millions yung aking portfolio, hindi ko pa rin kukunin yan. Kahit na mag-correction, magdadagdag lang tayo, no. Magbubodega lang tayo once na mag-drop ulit, mga idol, no. And then ang pinaka-final na take profit natin is bear months ng 2025. Pag umabot na ng mga October, doon na ako mag-iisip, mga lods, no, kung kukunin na ba natin o hindi, no. So ito, grabe. Alam niyo ba kung sino may kasalanan ng drop ng mga nakaraang araw ngayong weekend, nung nakaraang weekend? Si Jim Cramer, mga lodi. No, sinabi niya kasi dito, all I can tell you is own Bitcoin. That's a winner. Ayun yung sinabi niya, and then nag-drop, mga idol, no. From 99 to 97 nung sinabi niya yun. Na-retweet tuloy siya ni Elon Musk. No, ayan, no. Ang kulit, di ba? 100% daw, ang lakas ng kapangyarihan ni Jim Cramer, mga lodi, yung kanyang inverse Cramer. Ganun. Kaya talagang pag nagsalita to, it's either maglolong ka o mag-short ka Diba? Kung sinabi niya to, hindi ko kasi wala, busy tayo ng weekend Kung naano ko to, malamang nagabang ako ng short Kung nalaman ko to kagabi na. Nakita ko sinabi niya pala yan. Tapos ito mga idol, no. President Trump has selected CEO, kasi kilala niyo si Janet Yellen ba yun? Janet Yellen, yung ating Treasury Department CEO o something. head, no? So nag-resign na siya, mga idol, no? Alam ko nag-resign na. So President Trump has selected CEO and founder of Key Square Capital Management, Scott Bessent, to lead the Treasury Department. A phenomenal pick. Expect the markets to react favorably, no? So kumbaga, sino ba to si Scott Bessent? Sabi ko, makakatulong kaya to. Syempre hindi naman natin kilala yung mga official diyan sa US, diba? So hindi natin kilala. So sabi ko, sino ba to? Pro crypto ba to? Si Scott Bessent na to. So check natin mga idol Kasi kung siya yung uupong Treasury Secretary something, medyo nakalak nakalak, no? Pero siya yung sinabi. Ito, tama ba ito? Hindi ko kilala, nakalak black. Pero tinweet siya ni Brad Garlinghouse mga idol. Ito yung malupit na CEO na natin, no? Co-founder ng XRP. Sabi niya rito, I don't want to get too far ahead of myself, but Scott Bessent is the perfect pick by Donald Trump. He will be the most pro-innovation, pro-crypto Treasury Secretary
ever seen, sabi niya, mga Lodi, no? So kung pabor dito si Brad Garlinghouse, bullish tayo, no? Lalo na sa XRP. Bullish tayo. Kasi ayun yung niretweet na siya ni Brad Garlinghouse eh. Ibig sabihin baka tropa niya yan or something. 'Di ba? So alam natin yan na nag-meeting sila, mga Lodi. At nagkaroon nga daw ng hindi ko alam kung marami kasi mga content creator ng mga XRP Army na nagpo-post na nagkaroon daw ng emergency settlement meeting yung SEC sa Ripple, no, sa XRP. So hindi ko siya sinama sa news ko kasi may mga comment ako nakikita na matagal na yan eh. Matagal ng news yan, ano na yan, luma na yan. Pero yung iba bago lang din eh, bago lang din yung mga post. So mali nga natin kung nagkaroon ng emergency settlement, no, sa Ripple at sa SEC. At once na mangyari yun, mga idol, alam nyo naman, ayun na rin, parang tinik na lang yun eh. Nag-iisang malambot na tinik sa lalamunan ng XRP. Hindi pa matanggal-tanggal, mga idol, no? Pero syempre, alam na natin yan, sure win na tayo dyan, mga Lodi, no? Ayan, no? Yung SEC emergency settlement rumors, if true, we've seen nothing yet with XRP price, no? So ayan, yun yung sinasabi dyan, no? So marami kasing sumasabay, no? May kuya sarado mo yung gate tsaka yung screen door, ha? No, ayan. So gravities, no? Eto naman, eto mga Lodi, kaya sinama ko siya kasi napanood ko yung dating prediction niya na hindi ko lang mahanap na eh, na ma-assassinate, no? Yung tangkang pag-assassinate kay Trump. Siya yung nagsabi nun eh, mga Lodi. So nung may nag-assassinate, parang sumikat siya kasi parang na-predict niya daw, no? Tapos ngayon nagsalita naman siya. Sabi nga nung nag-post, don't forget the same prophet that predicted Trump assassination also said 10K XRP. Ayan. No, play ko to Pero ano ko na lang. About investment, and he said, I'm going to tell something that will increase like Apple one day. That would be a major investment in the end time, sabi. XRP will go from where it's at right now to 10,000. It worth over 10K per XRP, sabi niya, mga idol na. So ito, siguro, pwede nga mangyaring 10K per XRP, pero hindi ngayon yun. Baka mga pang-apat na cycle pa yon simula ngayon, no? Pero inaasahan natin yan, mga idol, na magkakaroon. Sabi nga ng mga ibang content creator, mga Lodi, dapat hindi kayo naglalagay ng cap sa XRP kasi iba yung system na pwedeng mangyari sa XRP kumpara sa mga ibang coins, mga Lodi, no? Talagang may chance siya na mag-pump ng sobrang laki. Ayun yung sinasabi ng mga iba. Hindi ko na inano kasi mahaba eh. 'Di ba? So dito naman tayo sa Doge, mga idol, no? Alam ko hindi pa ba to? Pero kasi ngayon lang daw ulit to kasi yung parang nawala to eh, no? Elon Musk will start accepting Dogecoin payments for Tesla soon. Ayan. So pag tumaas yung ating Dogecoin, pwede na tayo bumili ng Tesla. May Tesla na sa BGC, 'di ba? Pambabayad natin Dogecoin. Pwede kaya 'yon? Mga Lodi, pambayad natin Dogecoin sa pambili natin ng Tesla, no? Model 3 daw gusto niya, ayan. Tapos mga idol, ito naman, alam nyo, mixed emotions tayo dito kasi bullish kasi yung market eh. Nakikita natin. Pero may mga pwede pa rin sumagabal o tumangka sa market na bumaba tulad nito. Iran is preparing to attack Israel. So maraming mga hindi lang Israel and Iran yung mga diyan, mga Lodi, yung sa Russia din medyo umiinit na din ngayon sa Russia eh. Tsaka sa Ukraine. So nag-comment nga si Joe Rogan, mga Lodi. Tungkol kay Biden tsaka kay latest natin. Yan, galit na galit nga siya eh.
Ayan lang. Ba spelling ko? Joe Rogan slams Ukraine President Zelensky pala. Why? Ayan. Zelensky and US President Biden for trying to start World War III before Donald Trump is inaugurated, mga lodi, no? So, bago pa upuin si Trump, mga lodi, mukhang gagawa pa ng kakulitan si Biden, mga idol, no, para magkagulo, mga lods, no? Kaya galit na galit siya, yo, pinagmumura niya, yo. Diba? So, hindi na, kasi once na, alam nyo mga idol, hindi ako sure. Pero kung once na matuloy man tong mainit na to, kahit na hindi sa atin kahit na sa kanila lang, nagkaroon ng ganito, mga lodi, for sure maapektuhan yung crypto. Alam nyo kung bakit? Kasi maraming mag-take profit muna. 'Di ba? Kunyari, yung mga bansa na yan, yung Ukraine, Russia, Israel, something, lahat, kung meron silang mga crypto, kasi maghahanap sila ng ng budget ng pera 'di ba? Para masurvive nila yung war. So, ang gagawin nila, i-out nila lahat ng mga investment nila. Ano ba yung pinakamadaling i-out? Siyempre, yung crypto. Kung may mga crypto sila, ay unang-una nilang i-out kaysa yung mga gold kasi matagal yung proseso, mahirap yung dun. So, ang pinakamadali nilang pwedeng kunin is yung crypto. So, once na mangyari yun, ilabas nila lahat ng mga invest nila sa crypto, for sure, maapektuhan yung market natin, mga lodi, pag nagkaroon ng ganyan. Siyempre, yung iba dyan, mag-advance pa mag-isip. Naku, baka kumalat dyan. Kunin na muna natin lahat ng asset natin para may pang-ready tayo. So, yung mga iba pang bansa, maapektuhan, baka matakot, kunin din nila lahat ng invest nila sa crypto. So, ano mangyayari? Mga idol, no? So, mawawala yung demand, mga lodi. So, ayun ang inaano natin dyan. Kahit na bullish ngayon, hindi ako sure kung eto kasi baka maapekto. Kaya nga sila Biden, di ba? Tsaka to si Zelensky, medyo nakukulitan tayo dyan mga idol no? So ayun ng ating news, mga lodi. Ano na tayo? 65. So medyo nagtatagal tayo dito. Nagtatagal tayo dito sa part na to, mga lods, no? Kung magbe-break ba siya o babasagin niya yung ating lock profit, no? Kasi pag binasag niya yung lock profit na yan, hindi na muna ako magte-trade dyan. Aabangan ko na dito yan. Dito na sa baba, no? Aabangan na natin yan kasi baka nga sundin niya muna to itong plug natin. So kung gumanyan man yan, hindi niya bumababa siya ng ganyan, bago siya lumipad, baka gumanon pa yan, marami pang mangyari, diba? Pero at least may lock profit na tayo. So, once na umaabot siya dito sa baba, magpo-position tayo dito sa baba. Kahit ano pang gawin yan, no? Yan. Tapos, pag umabot na dito, lock profit ulit tayo dito sa kalahati. Pag tinamaan, abang ulit tayo sa ilalim. Position ulit. 'Di ba? Once na hindi na babasag yan, no? Kasi kung mabasag man yan, talo yung position natin, pero maliit lang yun kasi may stop loss naman tayo. So, abang-abang ulit tayo kapag kaganoon yung mangyayari. Diba? Pero ang plano natin, puro ang position natin muna ay sa baba, mga lodi. Pero syempre, pag umaangat, maglagay ka ng lock profit para hindi ka natatalo. Baka naman hindi ka nagpa-profit. Yun yung sa iba hindi nagpa-profit Kaya nauubos Mas maganda yung may profit kayo kahit papaano, mga idol, no? Kunyari, umangat na sa position nyo, positive na kayo ng 12 USDT or 15 USDT, lock nyo na yung bayad fees. Bayad fees na agad yung ilock nyo doon, mga lodi. Para sa pulin man, bumalik man, at least bayad na yung yung trade nyo, no? Transaction fee nyo. So, ganun, mga idol, no? Pero sana hindi na gumalaw ng ganun. Dito pa lang, ma-break niya na to, no? Nako, baka umabot ng 100 to ngayong araw. Pag na-break yan sa tingin ko, mga idol, itong bull plug na to, mini bull plug, kasi nasa 1 minute lang, 5 minutes tayo Pag 1 minute mo yan, ganyan itsura niya. Ayan. Malayo-layo, no? So, sana ma-break.
Pag na-break yan, solid. May nagtanong sa akin mga idol. Once na umabot daw kasi sila, yung Bitcoin ng mga 120, 130, magpa-profit na sila at mag-aabang ulit na sila ng drop, no? Ako, kaya ang diskarte ko, once na umabot ng 150, no, sabihin natin 150, tas napakalaki ng possibility na magkaroon ng correction na bababa yung portfolio mo. Isipin mo, halimbawa, umabot na ng 1 million yung ano mo nung nag 150 yung BTC. Ngayon, pag nagkaroon ng correction, baka bumalik ulit yun sa 700. So, sayang yung 200, 300k na sana, profit mo na. No? Pwede mo namang gawin yun, mga idol, no? Pwedeng i-profit mo na yun. Depende kasi sa'yo eh. Ako kasi long term. Long term yung sa atin. Hindi kasi pwedeng hulaan na wala kasing tamang hindi mo talaga siya mahuhulaan kung tataas na siya o bababa. Ang kinakatakot ko kasi is once na mag-take profit ako, baka maiwan ako. No, baka maiwan na ako. So, ayun yung ayokong mangyari sa akin, mga idol, na ang tagal kong hinintay, tas ang mangyayari, mag-take profit lang ako ng maaga. Tas may iwan na ako. So, di bali na lang. Mas maganda na sa trade na lang ako mag-abang kapag kaganon. Kung sa tingin ko magko-correction, edi mag-short ako. Magti-trade ako ng short. So, magpa-profit pa rin ako kahit na pababa yung market. Di ba? Kung sa tingin ko na babalik na ulit nung umabot na ng 20 o 30% yung drop, sa tingin ko magpa-pump na ulit, di maglulong na ulit ako. Tas yung pinanalo ko nung nag-short ako, ibubudega ko na yun pag nag-drop. Kumbaga doble-doble yung panalo mo pagka ganun. Nag-short ka, nag-profit ka sa trade mo, tapos habang nasa baba, kasi nga naka-short ka, habang nasa baba, yung panalo mo ng short, nilagay mo sa bodega mo, nagtira ka ulit para mag-trade ka ng long, grabe na yun, triple profit yun. Magkano tiyempo mo yung ganun? 'Di ba? So, diskarte lang mga idol. Pero kung masaya na kayo sa ipa-profit nyo, masaya na kayo, happy na kayo, sapat na para sa inyo, edi okay yun mga idol, no? Wala kayong pagsisisihan pagka ganun. Ako kasi, sayang yung hinintay ko ng ilang taon kung mag-take profit lang ako ng maaga. Di ba? Sayang naman. So, mas okay na yung sure ako. Kung ano yung nakaplano sa akin, na doon ako mag-take profit sa buwan na yon, ayun yung susundin ko. Kasi pag hindi ko siya sinunod, tapos nangyari yung dapat na mangyari sa unang plano ko, mas nakakainis yun. Parang sisipin ko, dapat sinunod ko na lang yung unang plano ko. Puta, panalo pa sana ako. Nagbago ako ng isip. So, kasalanan ko, di ba? So, ayun. So, sa ngayon, mga idol, overall, nagre-recover po lahat ng mga coins natin, no? Lalo na yung mga NFT games. Grabe yung XLM pala talaga, no? May tweet si Beatboy Crypto. Anong pangalan ni Ben Armstrong? Ito, si Ben Armstrong, si Beatboy Crypto. Meron siyang tweet dito na parang kasi wala akong XLM eh, mga idol eh. So nagsisisi, parang nanghihinayang din ako na ba't di kaya ako bumili ng XLM, sayang naman. Sabi ko sana yung ibang ko, kumbaga yung pet ko, yung Ron ko, tsaka yung Cardano ko, sana nilagay ko na dito. Sabi ko, di ba? Pero hindi, lahat kasi nilagay ko yun sa XRP, sa Doge tsaka sa SHIB. So inisip ko, dapat pala nilagyan ko yan. Pero nung nabasa ko yung tweet niya, parang naisip ko, dapat huwag kang manghinayang, follow ko na nga to. Sabi niya kasi dito, here's the problem with picking XLM for your portfolio. One day, you will wish you just bought XRP. Na? So siguro ngayon, makikita natin, nagpa-pump yung XLM, which is solid, masaya. So, kumbaga, astig yun. Kasi syempre, partner naman sila, no? Okay yun. Pero, bandang huli, parang ang iniisip ni Ben Armstrong, bandang huli, once na nag-pump na yan, mas malaki pa rin yung pump ng XRP kaysa sa pump ng XLM. Parang ganun yung sinasabi niya, na i-wish mo na lang na sana you just bought more XRP, di ba? So, ganun yung parang sinasabi niya. So, yun lang hindi yun sa akin. Parang natuwa lang ako dapat Huwag kang manghinayang. Hindi naman lahat makukuha mo eh. 'Di ba? So ongoing profit tayo 72 mga idol, no? 72 USDT. Oh, ayan.
So, wait lang natin yan mga idol. Basta pag tinamaan yung lock profit natin, abang na lang ulit tayo ng long. Pero as long na hindi yan tinatamaan, andyan lang siya. So, ang ini-expect natin, sana ma-break. No? Sana ma-break na to at lumipad na siya. No? Kasi parang bull plug nga. No? Bull plug yung sa tingin natin dyan. Sa 5 minutes time frame. Ayan. Oh. So, ayun. No? So, ayun lang muna ang ating news ngayon, mga idol, no? So, bukas magbabasa na ulit tayo ng comment, mga Lodi. Shoutout sa mga nagko-comment sa aking video. At syempre, salamat sa mga nagla-like. Saludo sa inyo, mga idol, no? Like tayo ng video. Check nyo yung mga link dyan sa baba, lalo na yung mga wala pang crypto exchange. Andyan yung BitGet natin, no? Pwede nyong pag-aralan, napakadali lang, mga idol, no? So, ayun lang. Kita-kits tayo bukas. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Magandang araw, mga kapatid. At What's up? Subscribe the channel. If you don't subscribe, I'll come to your dreams. and Subscribe. smile. And smile.